Yan mga bro, so magandang araw sa inyong lahat. So ngayon naman ay i-share ko sa inyo kung paano magbuo ng cylinder head ng Kawasaki NS200. Yan, kung mapapansin nyo, nakalas na natin yung kabilang side, yung top at saka dun sa may clutch side. Kasi ganito mga bro, kapag ka naghalo yung coolant at langis, talagang namumumo sa ilalim. So kailangan talagang malinisan para hindi magbara dun sa mga oil passage, kasi delikado kapag bumara yan. Okay, so para mas maikli lang, para dun sa nagtanong or sa nag-request, kasi yung huling upload natin, mayroon nag-request kung paano daw magbuo ng cylinder head ng Kawasaki NS200. Okay? So ayun mga bro, bago natin umpisahan, yung bago pa lang dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated pag mayroon po tayong mga panibagong videos na mga i-upload. Tara! Yan mga bro, so bali ito yung ating cylinder head ng Kawasaki NS200. Ayan o. Oh, kinis, diba? Ayan, tapos ito yung mga papalitan natin. Ayan. So madaming pyesa, puro pang NS200 dyan, ano? Kaso baka hindi ko na magawa yung ibang video mga bro sa lining, tap. Pero gagawa tayo kahit kung pipilitin nating makagawa. Ngayon, sasagutin ko lang yung isang subscribers natin. Paano daw buuin yung cylinder head, kasi marami mga washer dito mga bro sa cylinder head ng NS200, ano? Hindi kagaya ng ibang mga motor na walang washer. Kung may washer man, dadalawa lang. Ito madami. Ang washer nito ay 6 ng NS200 na ito mga bro. Okay? So ang gagawin natin dito, bale tatanggalin natin yan. So wala na siyang valve seal. Ito meron pang valve seal na titira. So pwede kayong gumamit ng long nose mga bro para matanggal yung valve seal, ano. Pero pwede naman flat screw. Dahan-dahanin nyo lang mga bro. Ito. Tanggalin natin to. Tama-tama, papadudot mga bro. Papadudot. Yan. Unti-unti lang. Tatanggalin natin ito bro. Pwede man lumos. Ingatan nyo lang mga bro na yung salpakan mismo ng ng valve seal ay ano, huwag nyong masugat. Yan, bali mga bro, sa NS200 apat din po ang kanyang valve seal, kasi nga 4 valves din siya. Okay, so yan, malinis na mga bro. Ngayon ito yung gagamitin natin. So genuine pa rin. Yan, so valve seal. So kuha tayo ng konting langis mga bro, ano, para smooth lang ipasok. Kuha tayo ng konting langis. Yan, okay. Yan, tapos kunin nyo to, or pwede unahin nyo muna yung cams mga bro. Yan, yung ating camshaft, siguraduhin nyo lang mga bro sa NS200 na mayroong butas dito na maliit. Ayan o, mayroong butas na maliit dyan, di lang kita. Ayan o, kailangan hindi barado yan, kasi yun ang nagsusupply ng langis dito sa ating bearing or sa ating head. Okay, so kabit muna natin to. Pwede nyo lang isan mga bro para smooth na smooth ipasok. Ayan o, isa natin. Yan. Papadudut. Yan o. Yun. Dapat ganun mga bro, hindi siya mahirap dapat ipasok. Dapat smooth na smooth. Pero hindi naman yung alog. Dapat hindi naman siya alog, kasi problema yan. Tapos itong lock ring, huwag nyo kakalimutan, merong lock ring yan mga bro. Ano, kung napagod ka, yan mga bro, siguraduhin nyo na nasa kanal yung ring. Yan, okay? Dapat nasa kanal yung ring. Okay, so tapos na tayo dyan. Ngayon, lagyan natin mga bro ng ito, lagyan natin ng kaunting langis dito. Yan, kunting langis para smooth ipasok yung ating valve seal. Yan, konting langis. Okay, tapos lagyan natin yung valve seal. Yan. Yan o, tigas pala. Yan mga bro. Uy, ito, di ba? So sa paglagay nito mga bro, wala kang kailangan na tools. Kakamayin lang natin. Ayan. Ito.
Kabit natin. Uy. Kamay nyo lang. Okay. Tapos, ngayon na, kamay lang natin. Diba? Okay mga bro. Tapos, kabila. Yan. Kabila ulit. Okay. So, 4. So, lagay nyo lang mga bro, ganun. Diba? Tapos, isa pa. Kaya lang. Yan mga bro. So, bali ito pala yung mga, ayan, ito yung mga laman. Ito yung mga head. Ito yung barbula. Ayan. So, nahasan na rin natin yan. So, siguraduhin nyo lang mga bro. Nahasan nyo ng maayos. Ano, kasi, total, nagkalas na kayo. Napakahirap kalasin ng head ng NS200 kasi madaming baklasin. So, ang kailangan nyo talaga dyan ay sureball na. Okay? Sureball na dapat mga bro. So, gawin natin, hanapin natin yung, ayan, hanapin natin yung intake. Ayan, intake yung malaki mga bro. So, ikabit natin to sa intake. Kung nasaan yung karburador, ayun. Ikabit natin. Pwede nyo lagyan ng langis mga bro para smooth, ano. Lagyan natin ng langis. Ayan. Okay. Tapos, kabit natin. Yun. Uy! Ganda, di ba? Isa pa. Siya nga pala mga bro, ang valve seal ng Rouser, baka may magtanong sa inyo, ano ang sukat? Parehas lang po yan lahat ng Rouser, pero parehas ang valve seal. Magmula sa NS 125, 135, 180, 200, 220, NS 150, 160, Rouser 200, NS. Yan, pare-pares lang po sila ng valve seal. Okay, yan mga bro. Pataas na may kabit natin yan. So maghanap tayo ng ano dito, yung retainer. Hanapin natin ha. Tabi muna natin. Para ito mga bro. Ito. Ito ang kailangan natin ha. Ito. So dalawang klase ito. Ayan, isang medyo flat, isang medyo maumbok. Ang kailangan natin ito. Saan ba ito nakalagay? Dito yan mga bro, sa head. Ayan, yan. Dito sa ilalim. Yan, baka makalimutan. Yan. Bali 4 yan. Yan o. Okay. So, kunin na natin to. 4 yan mga bro. Kasi yung isa sa ibabaw yun. Asan na? Ito. Yan. Kita nyo naman ang pagkakaiba nyan mga bro. Ayan o. Ito sa ibabaw to. Ito sa ilalim. Okay. Gamit natin dito. Ito yung seat ng spring mga bro. Yan. Okay. So pagkatapos nyan, lagay kayo mga bro ng basahan dito sa ilalim. Kasi kakamayin lang natin to. Wala tayong valve tool gamit ngayon kasi nandito tayo ngayon sa Santa Rosa. Yan. So dito sa spring, okay lang naman yung mga bro magkabali-baliktad. Kasi para-pera sila ng tension, para-pera sila ng torn. Ngayon, dito marami nagkakamali dito sa valve spring. Kita nyo, ang kaibahan niya dito. Dito yung round niya parang magkakalapit. Tapos pagdating dito sa taas medyo malalaki. Halata nyo naman yan mga bro. Yan diba? Ang pwesto dapat ito nasa ilalim. Baliktad yung ganito. Pagka ganito baliktad dyan, dapat yung itong may mga dikit-dikit na spring na yan. Kasi kung mapapansin nyo dito wala, diba? Ito magkadikit. Dapat ang posisyon niya ay nandito sa ilalim to. Okay? Sa ilalim. Lahat yan. Yan. Diba? Okay. Pagkatapos, ito na ang kasunod niyan mga bro ito. Yan. Ito na. So dito nakalagay yan sa ibabaw. Tapos valve lock. Valve lock na mga bro. Ganun lang. So marami naman tayong video nito mga bro sa ano. Pero sa NS200 parang ngayon lang tayo magkakaroon ng video no? Pero sa mga 150, 135 marami na. Pero para-paras lang din naman kasi. Ito yung lock. Nakabit natin. Presyo lang. Yan. Siguro isa lang ang i-demo ko sa inyo mga bro. Yung iba anuhin na natin. I-time lapse na natin. Fast forward na natin. Kasi pare-paras lang din naman ang proseso.
Yan mga bro. Tapos, wala tayong valve tool. Kakamay na natin to. Ha? Yan. Okay mga bro. So kung makikita nyo, bali na ikabit na natin. Medyo masakit lang sa kamay. So bili na lang kayo ng valve tool para mas mabilis yung maikabit. Yan mga bro. So dito, yan, ito ulit yung ating valve retainer. Ayan, kabit natin. Tapos valve lock ulit mga bro. Tapos nawala pa yung mga valve lock, ano. Dapat 8 to eh. Yan, isa. Saan yung iba? 2. Ayan. Okay, lalagay natin dyan mga bro. Mas maganda kung meron kayong valve lock mga bro, tool, para mas mabilis. Kasi medyo matigas to eh. Medyo matigas mga bro. Sanayin lang. Ayan, kakamayin ulit natin. Love story papadugkol mga bro ah. Ay, yun no. Okay, so tapos na tayo sa dalawa. Yan. So dito naman tayo sa kabila. Yan mga bro, kung mapapansin nyo, bali nakaibit na natin yung 4 na valve spring, pati yung valve lock na ilak na yan mga bro. Siguraduhin nyo lang na nakalapat yung groove dun sa may valve lock para hindi siya kumalas. Kasi pagka kumalas yan, problema na naman yan mga bro. Ngayon ay susunod natin is yung ating rocker arm. Dito sa rocker arm mga bro, meron nakasulat dyan na GLE. Ayan, ibig sabihin yan, yung isa sa ito, exhaust yan. Tapos ito yung GLI sa intake nakalagay yan. So hindi na natin kung ano yung nakalagay na stock para full goods. Yeah. Wala pa naman tama yung ano niya, yan. Okay. So yung I, tandaan nyo lang, kita naman, halata naman yung GLI yan, intake. Tapos GLE sa exhaust. Ano ba yung intake mga bro? Yung intake kung saan nakaharap yung carburetor, which is dito yon. Ito yung carburetor, ito yung tambucho. So nandito ang intake natin. Okay, so kabit natin mga bro. Ngayon dito may washer yan mga bro. Ano, marami nagkakamali dito sa washer. Ayan o. Bali ang washer nito mga bro ay ano siya, ayan, mayroon siyang wave washer. Tapos dalawang ano, kita nyo to, wave washer to. Ayan, mayroon dalawang washer na magkaparehas. Tapos dapat yung wave washer, yan yung nasa gitna. Ayan, huwag nyo ikabit na bastang ganito na lang. Tapos magkakasama to mga bro, isang umpukan lang to. Take note, yung wave washer nasa gitna, isa sa ibabaw, isa sa ilalim. Okay. Ayan, tapos ito, pansinin nyo mga bro yung rocker arm natin. Yung rocker arm natin mga bro, pansinin nyo. Ayan o. Ayan o. Oh, tingnan nyo.
Oh. Dito mga bro, para makita nyo. Ayan. So yung rocker arm natin maluwag. Kaya kakailangan na natin, hindi kagaya ng ibang motor na yung rocker arm pasok na pasok kahit walang washer. Ito maluwag. Ngayon, yun ang purpose ng washer natin. Pero dapat hindi kayo magkamali sa washer mo. Tingnan nyo kung saan siya tutuwid dito. Yung ating tapet, tingnan nyo kung saan siya tutuwid. Ayan o. O, diba? Kailangan yung ating rocker arm, kailangan nandito siya. Hindi siya nandoon. Kasi pagka nilagyan nyo dito, mali. Sablay na yan o. Ayan o. Sasablay siya dito sa ilalim. Dapat yung washer natin ay nandito parte. Ayan o. Ganyan o. Diba? Okay. So, kabit na natin. Ayan mga bro. Yan. Tapos, yung ating washer, wag na wag yung kakalimutan yan mga bro. So, kabit natin dito. Yan. Kabit natin ito mga bro. Yan mga bro. Yan o. Okay. Kabit natin. Yun. Yun. Yun o. Okay. So, ganun lang mga bro. Tapos, sunod natin yung kabila. Yan. Ito. Bit natin. Tapos yung washer ulit. Yan mga bro. Take note mga bro ha, yung wave washer dapat nasa gitna. Ayan. Okay. Tapos rocker arm. Naputulong. Ayan. Wait natin. Ayun, pasok na. Kaya ganun lang mga bro. Diba? Okay, check natin. Oh, magandang clearance. Oh, kahit wag na i-tune up eh. Okay, tapos isunod natin yung ating valve block stopper. Ayan, dito nakalagay yan mga bro. Ayan, ito yan oh. Lagay nyo lang dito. Tapos meron yung bolt na 8mm. Ayan. Iyon oh. Ganun lang. Tapos, kabit natin. Kabitan natin. Yan o. Yun. Okay. So yan mga bro, kung makikita nyo, bali buo na po yung ating cylinder head ng NS200. Ang natira dito is yung pin ng piston. Yung ating piston. So, kakabit na rin natin yan mga bro. Yan mga bro, so siguro hanggang dito lang yung video natin. Pasensya na kayo, ngayon ko lang napansin mga bro, medyo pala madilim yung ano natin, against the light pala yung pwesto ng camera natin. Yan, okay. Ayan, nakabit na natin. Tapos ikakasunod na natin ito dun sa motor mga bro. So siguro hanggang dito lang yung video natin. Magandang araw sa inyong lahat at try safe lagi mga bro.